So, buksan po natin ang ating Bible sa 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, 1 to 3. Kumayo po tayo lahat. Babasahin po natin ang Word of God. The eternal Word of God. Forever settled in heaven. At nangyari nang siya'y makatapos na magsalita kay Saul, na ang kaluluwa ni Jonathan ay lumapit sa kaluluwa ni David. At minahal ni Jonathan siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. At kinuha siya ni Saul ng araw na iyon at hindi na siya tinulutang umuwi sa bahay ng kanyang ama. Na magkagayoy si Jonathan at si David ay nagtibay ng isang tipan sapagkat minahal na siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. At hinubad ni Jonathan ang kanyang balabal na kanyang suot sa kanya at ibinigay kay David at ang kanyang kasuotan, pati ang kanyang taba at ang kanyang busog at ang kanyang pamigkis. At lumalabas si David, saan man siya, subuhin ni Saul, at siya'y nagpakabait, at inilagay ni Saul siya sa mga lalaking manggirigma, at minabuti sa paningin ng buong bayan, at gayon din sa paningin ng mga lingkod ni Saul. Tayo mga umagat po na may pag-aaralan ay Jonathan dito, hindi ko madalas hindi ko masabi ko eh. Jonathan, after God's own heart. 2. Jonathan, after God's own heart. 2. Pastor, si David lang nakasulat sa Bible na binansagan after man's God's own heart. Yun ang kasulat. Sa mga pangyayari at sa mga manifestation ng mga karakter ng tao. Hindi lang po si David ang man after God's own heart. Marami po. Si Job. Ano sabi ng Panginoon? Kay Satanas po mismo, nakikita mo ba na aking lingkod na si Job? Na natakot sa Diyos, lumalayo sa karamaan, sakdal. Okay tayo. Hindi ba after God's own heart yun? Si Moses. Si Moses is the meekest person on earth. O di after God's own heart din. Si Joseph. Si Nathanael, Bartolome. Nung naglalakad, sabi ni Jesus, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya ay walang daya. O alay mo, ikaw rin, after God's own heart. O kasi tayo rin. Ang Diyos ay hindi limited. Talaga naman isa-isahin pa ng Diyos yan. Si Moses din, si Pedro, si Gano. Unawain na lang natin yung Bible. So, Jonathan, the man after God's own heart. 2. Bakit po siya ay man after God's own heart? 2. Diba dumating ang time na nainggit si King Saul kay David because of super insecurity, talagang gusto niya po puksain, patayin si David. Kumuha siya ng 3,000 pili, sabi ko. 3,000 piling sundalo. Hindi mapipitsugin sundalo, kumbaga may sinabi. All over Israel, just to hunt David and kill. Ang tindi po nito. Minsan, napapansin natin si David, babasahin nyo ng gano'n. Pero iaktual nyo. Euro mo, halimbawa ay si Duterte, halimbawa lang ito pumili ng 3,000. So, elite, sabi pili. Hindi ibig sabihin may mga sinasabi nito para hanapin lang si David. Kumbaga, yung best niya sa taytay na army, police, dito. Best ako, no, ganyan, sa Rublo, sa dito. And some of them are David's friends. Kaya,
Ang hirap po ng binanas po ni David kung dadaan ka doon. Kung babasahin niyo sa minsan sabi niya, nananatog siya na, minsan nananatog siya sa tapo. Sabi niya, isang hakbang lang ang layo ko sa kamatayan. You see, ang hirap po doon. Kaya nung si David ay minsan nadulas, o diba, inunod naman ng Diyos yung mga glorious things niya in the past na pinupuri niya ang Diyos. Kaya, pinatawad naman siya ng Diyos. Humingi naman ng tawad si David eh. Ang maganda lang kay David, nung nireview, ikaw yung tao mo, mas mang tao mo, kung ako matay. Sabi ka ni David, ako yung nagkasala sa Panginoon. Madali siya mag-repent. At siya, he is willing to accept God's judgment. Di ba, nung sinusumpa siya nung bilang tao, nung nagpuli tayo ng anak niya, kaya ganyan niya, kasi masamang tao ka, kaya nabago siya ng buwan. Sabi ng general niya, malari, pupupunta ko ng ulit at pinabas. Sabi, bunga pa rin siguro ang kasalanan ko yan. Kaya kung baka pinapasabi ng Diyos yun, okay lang. You see the character of David. And even nung jinudge ng Diyos ng Israel, ang daming namatay, sabi ni David, no, di ba, ako dapat mong patayin, hindi sila. Aking sambayan, hindi sila. Even judgment of, ano tawag ko, capital punishment, kaya tanggapin ni David. That's why David is man after God's own heart. Ngunit hindi lang po siya si Jonathan David. Ang bigat po ng papel ni Jonathan sa buhay ni David. Kung hindi kay Jonathan, patay na po siya. Kasi nung siya nakatingin tayo sa pelikula sa artista, di ba yung bida? Hindi na natin napapansin yung mga kontrabida. Samantalang, ang bigat din ng mga role no, para naalala ko rin ito, mapaganda yung pelikula, naalala ko ito pa rin ito. Naba siguro sa Eddie Mercado, yung pa rin tayo nabot yun. Alam niyo, pag bumanat na kontrabida yun, talagang mali sabi ni kapatid ko, pag nakikita ko yung sa Eddie Mercado, inis na inis ako. Inis na inis ako. You see, ba't sa inis na inis? Kasi si Eddie Mercado, Christian po yun, ano naman? Na ibigay niya yung right acting para siya maging kontrabida. Kaya kita niyo sa reward, di ba, may mga PAMAS Award. Katapat niya sa America, Oscar Award. Binibigyan reward doon, Best Actor, Best Supporting Actor, Best Director, Best Cinematography, Best Screenplay, Best Color. Ang dami nun eh. Eh sa atin minsan, nakita lang si David. Hindi nakita yung isang portion ng isang tao na also runs after God's own heart. Kaya, kasaysayan ito ng true friendship. True friendship. Eh bakit si Jonathan po ay also man after God's own heart? Number 1. Meron po siyang agape love. Meron po siyang extraordinary love na hindi katulad ng pag-ibig ng tao. Ano sabi doon? At minahal ni Jonathan si David tulad sa kanyang sariling kaluluwa. Ano sabi nila? Ang pag-ibig po ni Jonathan abot. Malalim po ang ibig si Jonathan as friend. Ang parehang lalaki pwede po mag-ibigan niya. Agape lang. Yun po yan. Eh, si Jesus na lang kayo pag mahal tayo. Mahal din sila kayo rito, bakit talaga? Kasi agape lang ito. Yun po ang pag-ibig ng Diyos. Ano ang sabi dito? At ang kaluluwa ni Jonathan ay nalapit sa kaluluwa ni David. At minahal ni Jonathan siya gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Yan. Meron pa rito, inulit doon. So, ang pag-ibig po ni Jonathan ay up to the soul. Ang pag-ibig niya malalim, abot hanggang kaluluwa. May kaibigan ang pag-ibig po abot hanggang pera.
Hanggang pera lang kailangan ko. Hanggang sa needs nila. Hanggang sa tulong na nagagawa nila na kaibigan niya. Hindi umabot sa kaluluwa. Ito ang true friendship eh. Malalim po ang true friendship. Sabi nga Proverbs 17:17. True friends love at all times. 27:6 na proverb pa rin. The wound of a friend is faithful. Ang sugat na galing sa kaibigan ay tapat. Anong ibig sabihin ito? Ano ba, kinuri ka? Kasi yung friend, ikukuri ka nun eh. May katugtong po yun, but the kiss of the enemy is deceitful. Yung true friend, ikukuri ka nun eh. Pero yung halik ng kaaway, delikado yun. Kunyari, magandang pakita sa'yo. Basta, kapatid, may muwa-muwa pa eh. Enemy yun. Hindi na doon. Kaya lang, yari ka sa business mo, yari sa akin yan. Nakahawak ko yun. Bakit true friend, pagka nasugatan ka man yan, it is faithful. Because mahal ka niya. Ayaw ka niyang mapariwara. Big one true friend. Sa Bible ba yan? Lagi kong i-pray pa rito. Babasahin natin ang Bible. Proverbs 17:17. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. 27:6. 27:6. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay matalas. Delikado yun. Inuto ka lang yun. So, ang pag-ibig po ni Jonathan ay hanggang kaluluwa. Hanggang kaluluwa. Ayun po mga true friends. Marami tayong narinig lagi dito sa about friendship. Sana naman po mapasok sa isip natin sa puso. Huwag mong bibenta yung kaibigan mo dahil sa pera. Pera na mawala na papalitan. Yung true friend, meron pa natin. Napakahirap lang hanapin, pinenta mo pa. Pag wala na yung pera, yung friend, they are friends forever. Sabi, true friends, love at all time. Amen ba? Amen. Kaya baka mamaya meron naman tayong kaibigan mo, katry mo rin mo. Sana pumapasok sa ating mga puso't isip. That's why si Jonathan po ay also after God's own heart. Pangalawa, wala po siyang spirit of nepotism. Alam mo ba yung nepotism? Yung kamag-anak system. Basta't kamag-anak, si King Saul po ay hari at siya po ang kapalit. Bakit po ang pag-ibig ni Jonathan ay agape? Lumelevel sa 1 Corinthians 13. Ang pag-ibig ay hindi hinahanap ang sarili. Ang pag-ibig ay hindi umaayon sa kalibutan. Yung tatay niya, minibig sila sa ipapatay natin si David. 19. Pati nakita yung tuturuan maging murderer. Ang tindi naman itong kasi demonyo yun eh. Kita nyo. Ano yung dead king? Chosen by God. May demonyo. Di ba? Nabasa niyo ba? Ginugulo siya ng demonyo. Kasi sa kanyang inggit. 19:1-3. Pag-aralan natin. 19:1-3. 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 19:
19:3, 1-3. At ang salita si Saul kay Jonathan at sa kanyang anak, sa lahat ng kanyang mga lingkod, sa kanyang cabinet, na kanilang patayin si David. Ngunit si Jonathan na anak ni Saul ay naniligayang mainam kay David. Bakit sabi ni King Saul kay Jonathan, hanggang nabubuhay ang taong yan, nanganganin ang kaharian mo kasi ikaw papalit natin. Alam ni Jonathan, si David ang chosen one. Kaya, at mali, sinaway nga yung tatay niya, bakit po, ano kasalanan ni David? Bayani siya. Dapat nga, ikaw lalaman kay Goliath, 7-footer ka eh. Si King Saul po, pinakamataas sa Israel. Si David na nga umarap. Iniligtas tayo sa kadustang kalagayan. Araw-araw, naghahamon eh. Lalo na lumalaban sa inyo. At iniligtas tayo sa pagkaalipin. Tapos papatayin mo. Ano ginawa na King Saul? Gumawa yung subat. Ipinutok sa atin niya. Ba't ang bubuhayan? Nanganganib karya natin. Kailangan siya mamatay. Kita nyo. Kumaayon ba si David doon? Si Jonathan? Hindi. Kasi true love, hindi umaayon sa kalikuan. Basahin ulit natin, baka wala sa Bible. At ang pag-ibig, di nagbugaling mahalay. Mininaman ka ba? Mami, baka pita lang naman na na. Kaya sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay mapagpalino, basis, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghihilig, hinahinggit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpanalo, hindi abusado, hindi nag-uugaling mahalay, hindi inahanap ang kanyang sarili. Siya nang papalit bilang king, hindi niya hinahanap yun. Kundi hindi nayayamot, hindi naalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan. Yun. Ginagawa ni King Saul kalikuan eh. Kundi nakikigalak sa katotohanan. Ang katotohanan, si David ang chosen one eh. Kaya din nakikigalak si Jonathan. Lahat ay binabata, lahat ay pininiwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay pinipitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagpupula kailanman. Kaya siya na po ay meron po siyang agaw-love at hindi po siya, wala siyang spirit of nepotism o kamag-anak spirit. Normal sa ugali ng tao pag may kaaway ng asawa niya at inabot niya sa sabunutan, tutulong niya sa doon. Hindi niya tatanungin, ano ba nangyari? Ano ba ang dulo nito? Hindi. Basta kaaway yun ng asawa niya, automatically, doon siya kakampi. Doon siya kakampi. Kahit anak, kaaway ng anak, automatically, doon siya kakampi. Hindi naman tatanong yun. Ngunit hindi ko ganun sa Jonathan. He is a man of justice and righteousness. Maayos ang isip, Jonathan. So, he is a man, wala siyang nepotismo, spirit of nepotism. Pangatlo, he is a real friend. Siya ay tunay na kaibigan. Marami pong uwi ng friend eh. Casual friend, kabatihan mo lang, kwentuhan, casual. Meron naman, temporary friends. Hanggang nakikinabang sa iyo, friend yun. Yun yung pangatlo, yung true friends. At ang true friends, they appear. Lumalabas siya in time of crisis and in time of peace. Si David, kita nyo, kung hindi siya nililigtas na Jonathan, patay siya. Sabi niya, David, papatay ka ng tatay ko.
magtago ka doon sa guba. Sasabihin ko kung kaya ka na lumabas. Okay ka lang. Samantalang kung tumingin po siya sa worldly pain and worldly possession, siya ang hari niya. Ano ba naman? Iyari ka rin. Mabata. Kasi sa iba kayo. Pagkamatay ni King Saul, sila ang hari. Diba? Hindi. Kasi si Jonathan, marunong kumilala ng anointed man of God. At marunong siyang kumilala ng rejected at anointed. Si King Saul rejected na eh. Kung sabi mo, he was already fired before he left the company. May mga nagbili ko sa Diyos, they are already fired, but they are still in the ministry. Dahil ang Diyos, nag-iintay pa rin ng true repentance. Matagal pa nag-hari ko. 11 taon o hanggang 13, pero they are rejected. May mga servants of God na tuyo pa sa likod ng pulpito. They are still doing, calling the shots, but rejected already by Christ. Ito, mahirap na rejection eh. Di ba rin ka ng tao eh. Nakalusot ba siya sa lupa pagdating sa langit? Lord, Lord. Dito, Lord. Meron kaming malaking ministry. We cast out demons. We do a lot of miracles. We prophesy in your name. Ano sabi ni Jesus? Hindi ko kayo nakikilala. Get out of my sight. Mga tampalasan. Ginagamit natin itong pangalan niya. Yung palang tao, ginagamit na ng pangalan ni Jesus. For themselves. Para kay Jesus, tampalasan. Sabi niya sa mga tampalasan, karasama, umayas kayo sa aking harapan. Jesus po, lagi sa totoo lang. Gusto mo maglingkod sa Diyos? Sa totoo lang tayo. Hindi naman natin maluloko sa Jesus eh. Kaya, true friend. The whole of friend is faithful. Ito niya, si Jesus true friend. Kaya lang, di ba? No friend, di ba? Say ka namin eh. Eh, mga friend na yun lang, okay ka lang, okay lang yan. Kahit pupunta ka ng pero, okay lang yan. Pero si Jesus Christ, si John the Baptist, mali yan! Ang gagawin yan? Pugutan ang ulo! Lahat ka sa nepotism. Ano pa? Sino reject at sino ang hindi. He is a true friend. Kaya nga po yung true friend tayo talaga lumalabas siya in times of trouble. Andun sila. And they even give their lives for their friends. Nagpay po na to nung nagawa ng plot ang mga ilang German officer para patay si Hitler. Kasi talo na ayaw pa sumuko. Milyon-milyon na namamatay sa kanila. Pati bata, 14 anos, ginagawa sundalo, talo na. Wala lang total surrender pa. Allied forces kapalagiran na. Wala itong mamamatay. Tayo na pumatay rito. Kaso naglagay ng bomba sila sa Hitler. Sa tabi, itinabi ng isang ano rin. Lieutenant yata rin. Dito, tayo nito, lulu, at pagkakala natin. Tapos pupunta tayo room. Tapos andito sila. Napalayo ron, no? Napalayo. Sumabog. Nasugatan lang konti si Hitler. Pero kung may suicide bomber noon, patay na si Hitler. Gusto rin mabuhay kasi. Pag mabigat ang kalaban, minsan buhay din yan. Mabigat ang kalaban, kaya sa Jesus buhay din yan. Gusto rin mabuhay ng German eh. Ayaw. Nangyayari, patay din sila. 3,000 to 5,000 officers. Pinatay na squad Hitler, iba dinikte. Samantalang pinabihan niya na sana. Sa dun si Rommel, General Rommel. Eto na, dumating na yung isang batalyon sundalo sa bahay ni Rommel. General Erwin Rommel.
andun kayo mga alalay, mga kaibigan yan. Andun. Hawak pa yung mga baril na nakapulupot yung mga bala. Yung baril na submachine, ano tawag ko. Meron ka na Amerikano na tawag ka ng bar, Browning automatic rifle. Meron din ganun din. Yung mga nakapalupot dito yung ano, yung bala. Iba yung mga Thompson. Yeah. Just give us that man. We will fight for you. Sabihin nila, dahil mo sa batalyon, ilan na sila pupunto. So, sabihin nila po, alanti ka namin bibig, lalabanan natin. Mga nakapulupot na ano, wala ka ng bago. Eh, sabi niya rin, bigay niyo na. Dahil, yeah, ibigay niyo. It means to say, lalabanan mo yung sa batalyon. They are ready to die for their friend, for their superior. Handa sila ng mga tao. Kita rin si Kibuloy na yun. Sabi nga nung narinig kong pastor, ang mga kulto, members ng cult, mas mapagmahal sila sa religion nila kaysa mga Christian. Hindi mo siyempre lahat. Mas mapagmahal sila sa leader nila. Lalaban na ng tatay. Okay tayo. It took 2,000 policemen para pasukin. Kasi ang daming nagbago, barikada rin. Hanggang hindi pala na kumuli si Kibuloy. Tapos dinagdagan pa ng housing. Okay tayo. Yung ano ng spiritista, ang dami namatay doon, yung mga baril din pala sila. Just to protect their cult, yung magdadala sa kanila sa impyerno, pinuprotektahan nila ng buhay. Ngunit yung ginagamit ng Diyos para dalhin sa langit katotohanan and right principles of life. Magkamali lang konti yun eh. Para nakakita ng kriminal na mahulog lang ng konti. Kala mo isang maduming kriminal. Tingnan si Kibuloy, yan natin nyo. Makikita nyo. Baka may napatayan dito. Tapos meron pang sa Maynila, meron pang nag-rally doon, di ba? Sa mga true servants of God, kamag-araman In fact, hinahanap ng mga butas mo Hinahanap pagkaan ka nagkamali. Yun. Dapat wala tayong ganyan spiritual. Hindi tayo manatiling mature. Kung sinasabing meron tayong ganyan. Itong mga ito ang nagbigay ang buhay. Kaya General Romel, hindi namang servant of God yun At siyempre, dapat yung Pero they're willing to give their lives. Sa atin, paano ngayon? Sa kapatid. Sa mga pastor. Dahil magbigay buhay nyo. Samantalang karanasan yan bago bigay sa inyo. Kung malag-lag, parang duman sa gilingan yan. Parang duman siya sa gilingan. Hindi lang sinasabi sa inyo, baka matisod kayo. Baka hindi na kayo maglingkod sa Diyos. Minsan parang pinagtatakpan pa nila ang Diyos. Minsan lang yun. Kasi yung ganito, hindi na sinasabi yun, baka matisod kayo Dinadala tayo ng isa para tayo mag-mature. Pati ganyan, pagka nakalagpas na sila sa ganoon, hindi na sila kagad affected ng mga simple things. Meron talagang pruning sa Tibetan life. Meron ang tawag ng pruning, reiki. Meron po yan. Para pag iniharap tayo ng Diyos sa tao, you will react better. You will not react in the flesh. Hindi ka na gaganti para man nakita sa Yesu Kristo.
Marami tayong nagdaan ng ganyan at hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Romans 8:29, the ultimate goal of God is for all the believers to conform to the image of His Son. Yun po ang number one goal ng Diyos. Pangalawa lang yung dito. Mga bagay-bagay natin dito. Siguro ito na rin yung time, maging mapagmahal tayo sa mga church leaders, sa mga pastor. Maging mapagmahal tayo. Sometimes, bago ma-reveal ng Diyos ang isang message o revelation, kailangan break yung pastor eh. Kundi hindi dadaan eh. Kasi laman eh. Laman, para tayo revelation. Baka i-explain niya for self-gain. Kaya binibreak niya yun. Kapag break na, ito yung revelation na eh kung dami yung mga bato-bato sa hindi nalabas ang revelation. Kaya dinudurog ng Diyos sa mga servants of God. O gusto mo magpastor, prepare for durugin. God will never use anyone greatly without hurting him deeply. Yung mga ginagamit ng Diyos greatly, God already hurt them deeply. Tingnan si David, bago naging king. Takot-takot na. Si Joseph, bago naging prime minister. O, kita nyo. Kaya nung si Joseph naging prime minister, he ruled Egypt in order. Maayos. Bakit? Dumaan siya sa ganun. Paglagi ka ng politiko na wala naman nalito niya, pangarap na magnakaw eh. Pag-negosyo, kasi negosyo. Yung mga ibang politiko, hindi naman lang. Yung iba, pangarap na makapag-asawa ng artiste. Pag ako naging congressman, naliligawan pa siya. Sinibawagan ng babae dito. Liza Soberano. Soberano. Kung congressman na ako, Liza Soberano, ba naman eh. Siyempre, meron ako ba, di ba? Yung iba yun lang ang pangarap eh. Maraming tanga. Hindi mo. Switch natin. Maraming tangang boses. May kaso na, binubusto ka. Iba na, wala mo, binubusto ba? Proven ha? Hindi proven. Hindi sinasabi yung hindi proven. Di ba kung usapan mo? Tapos, yun po, niligtas na yung man after God's own heart. Ang bigat ng Jonathan. Susunod pa, mas bigat pa sa kay David. Ang niligtas niya, yung man after God's own heart. Kaya siya, tutusin, mas dapat, mas after God's own heart din. Niligtas niya yung will ng Panginoon, yung purpose ng Diyos. He makes it happen. Tiniyak niya mangyayari. Kaya pag si Jonathan ang friend mo, tulad ng Espiritu Jonathan, he will make sure. Yung para sa'yo. He will make sure you can make it. Pagka ang kaibigan mo ang Espiritu ni Jonathan, itiyakin niya yung para sa'yo. Kung dapat ka uupo, uupo ka. Dahil si Jonathan siya po ay meron po na for what is the will of God. Sarap na yung ganito kaibigan, mga kapatid. Nahirap yan, nahirap. Kita nyo, sa 3,000 army, yung King Saul na init, isa lang ang Jonathan sa buong Israel, isa lang ang Jonathan Yung ibang barangay, tulad ng mga Sibeyo, nung nakita na dumaan si David, diba dumaan dyan, madaling araw dito, tinawagan ngayon. Dumaan po si David dito. Siguro nandiyan lang sa mga Manila dyan. Pati ibang mga tao, nagtututo kay King Saul. Bakit? Bakit itong 3,000 elite soldiers ni King Saul? Kaibigan niya rin yung iba because of incentive. Binigyan sila ni King Saul ng bakahan, alamanan, bakit lupa. Kaya nung bago sila lumusog, mabibigyan ba kayo ni David ng bakahan? Mabibigyan pa kayo ni David ng halamanan.
Mabibigyan ba kayo ng mga posisyon na nandiyan na kayo ngayon? Sabihin nyo, mabibigyan ba kayo ng anak ni Isay? Hindi nga mabanggit ni King Saul ang pangalan ng David eh. Na David laging anak ni Isay. Pero ang tao na pupuot sa'yo, hindi na mabanggit-banggit pangalan mo. Pag nabanggit po kung dulo. Halimbawa, pero ang pangalan natin, at tatay mo? Ronaldo. Rinaldo? Ronaldo. Rinaldo. Mabibigyan mo kayo ng anak ni Rinaldo lang mo. Pantala sa sabilang, Bipi. Anak ni Rinaldo. Kasi ganun tao na po kayo. In fact, nandun kanya sa dark, yung mukha mo nandun sa kanyang dartboard. Pag nawapo sa yung tao, yung mukha mo nandito nandun sa dartboard. Ano yung mukha mo? Alam niyo ba yung dartboard? Di ba rito? Baka hindi alam yung dartboard. Kung meron ano, ba to? 2. Pero ang niligtas po ni David na ni Jonathan ay after God. Yung will of God. Kaya mas pagod siya sa will of God kaysa sa kanya. At alam niya, kaya sabi niya, maroon sa kumilala ng leading ng Panginoon. David, alam kong mag-ahari ka. Pag nag-ahari ka na, huwag mo kami sasaktan. Kaya si Jonathan, taking over na yung kanyang family, alam ko mag-ahari ka, David. Pag nag-ahari ka na, huwag mo kami saktan, huwag mo paligyan. Kaya, ipapagtipan ko ng aking sarili sa'yo, pati aking family. Kasi mag-ahari ka. Ipagtipan sa akin. Di ba, nung namatay na si King Saul, pati si Jonathan, napatay rin. Di ba, sabi ni David, lari na, meron ko magbuhay sa kami dito upang aking mapalingan sila. Kaya ba sabi ni David, may ko ba sa kami King Saul upang aking mapalingan sila? David, meron ko bang buhay sa kami dito upang aking mapagmagandaan ko? Because of his covenant kay Jonathan. Si David po ay ino-honor niya ang covenant. Ba, hindi nakikipag-covenant sa Pasko. Kanino? Sa kapitbahay, sa kaibigan. Ano na kanilang ibahan nila? Ano na kanilang covenant? Ano na kanilang allegiance? Not in their Pasko. Balik ka, mga kapatid. Balik ka. Para ba na sabi ni Jesus, mabibigyan ba kayo ng bakal? Mabibigyan ba kayo ng revelation? Mabibigyan ba kayo ng right principle? Mabibigyan ba kayo ng impartation, right character, good manner, and right conduct? Panahon para nakakagbuhan na tayo sa mga servants of God. And don't be afraid. Ang Diyos ko nag-reject. Ang mga lingkod ng Diyos ko kapitigas ang ulo. O, sige mo lang yan, nasaan? Ayun, tayo. In fact, hindi naman siya, ewan ko, wellness kasi sila. Siguro natapos nila natin. Yung palang 3,000 elite soldier, hindi pala elite, liit. Magkikisit ang isip. Sabi ng Bible, tapos ng anointed one. Akalain mo ba patay yung anointed one? Patay lahat mo yan. Yan 3,000 elite soldiers na yan. Nung nilusog na ng Philistine Israel, patay si King Saul, kaya ng tatlong anak. Pati yung 3,000 soldiers, patay lahat yun. Bakit? Mga liit pala, liit isip, itin isip, papatayin ikot ng Diyos, hinahunting. Yung chosen man of God, hinahunting. Patay silang lahat. Ito ba? Ito na tayo dito. Yan na lang, pupusin na tayo. Pangalahin yung the heroism
and goodness of David. Alam ni Jonathan ang heroism ni David. At ang kanyang goodness sa Israel para sa kanila. Yung iba kasi nakakalimot eh. Nakalimutan yung pagpagandang loob ng leader nila. Nakalimutan. Pero sa Jonathan hindi. Meron ako dati kay leader eh. Kasi mo, ganyan, hindi ako sinilip eh. For 20 years, sabi na nila. Dinisable ko sila, di ba mag-umalit, nagagamit na sila ng Diyos. Kahit sa place, hindi pa lang ako ginagawa dito. Okay. Na-import ang Espiritu ni King Saul. Ang Espiritu ni King Saul na na-import sa kanyang mga soldiers, alisin ang umabutang na loob. Eh wala silang utang na loob dito, papatay pa nila eh. You see? Bumuksan natin ang isip natin, ha? What is right is right, what is wrong is wrong. Conclusion. Jonathan is a true friend. Siya po ay tunay na friend. Savior of God chosen. Savior of God's purpose. And he covenanted himself to the perfect plan of God. In return, God blessed the son of Mephibosheth. Inampun na ni David for life with lifetime pension, with lifetime care, para bang will him. Kaya doon siya kumakain na araw-araw sa palasyo. Tinanggan din ni David. Kaya, tayo ba mga friend? Tayo ba mga friend? Hanggang saan ang pagka-friend natin? Hanggang pera? Hanggang tulog? Pag wala na, hindi na tayo friend. The servant of God, kasi hindi kumaksak. Like David, like other servants of God. Pag kumaksak, hindi na rin natin friend. Kala ko pa rin. Sabi nga nito, tema na kayo, ingat kayo. Ay baka kayo pupunta. Nung bumagsak po si John Baker, interview siya, bakit bumagsak ka? Anong tip ka? Nagaman na, bilis ka ng Diyos. Ano nangyari? Ano nawala sa'yo? Nawala ba siya love of God? No. Ang nawala sa akin, fear of the Lord. Hindi na ako God. Kung nakapunong siya, kahit sa isang pastor, dumalaw sa kanya, si Billy Graham. Pinantayan siya si Jonan. Hindi na. Si Baker niya ako na, I love you. I love you. Kaya iyak na iyak siya. Kung naman si Billy Graham, iyak na iyak. Nangyak si Baker. Kumbaga, para sa sinita, ang bilog sa David, hindi naman sa pinahiyay. Pero kung wala na, hindi ka mamatay sa sinita. Yung mga conservant ng God eh. Kaya, tunawin natin, na mag-iwalawang tayo ito. Servants of God, nagkakamali, may kurit natin. May kukurit naman sila. At sila pwede pala natin. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Pagka ang crime, mga na crime. Pero yung respect, kung natin nga alis, mga pinili sila ng Diyos eh. Kasi alam ng Diyos, bago i-erase yan, alam nakatakot-takot na diyan na, kaya huwag mo basta gaganyan eh. Kung nagkamali, sabihin ninyo, ang nakakapot sa internet, meron din yung mga pastor, ang ministry lang, criticize yung mga pastor eh. Di ba sabi sa Bible, kung may against ka sa tao, puntahan mo. Hindi, dadaan sa YouTube. Kaya sabi ko sa inyo, pagka pumapalaot kayo sa ministry, sa akin nga ngayon, may nag-aahon na eh.
Nagpapadala ko lang noon. Waiting lang, meron nag-aaral ng debate. Sa internet. Patunayan mo nga, ba't eh, ba't mo nang papansin yung mga yun? The more you going up, aaron ng spirit, parang kalaban. Kaya kailangan, mas abound ka sa kanila. In the name of the Lord Jesus Christ. Kaya lang po ako mapagay. Pero pa sa pupusin dito, nawala eh. Mga friend-friend lang tayo. Hanggang dito si Madam. Hanggang si Madam may pera. Kaibigan ko yan si Madam. Paano kaya ng pera si Madam? That's why true friend lumalabas siya in time of crisis and in times of need. Kahit mahirap lang yan. Kahit mahirap lang din yung friend niya. Kahit pareho sila mahirap. Ang friend ay friend, mga kapatid. Friends are forever and for life. When, diba? True friends love at all time. Yun po ang tuloy. Gawin po tayo na. Kaya maging friends na po tayo. Kung meron tayo just in case, sa mga intensyon sa ating friend, pinrend pala natin para lukuhin, tutukin. Mag-repent po tayo, kapatid. Kasi mali po yun. At alam ko na po, lahat tayo dito mag-friend. Kaya, patuloy tayo pa sa Diyos. Huwag tayo manalangin. Kawag na lang. Yes, Kung meron po, David man, Ackerman on heart. Meron din po Jonathan Ackerman on heart too. At marami rin po dito, Panginoon, na according to your heart also, Panginoon. Naintindihan mo kami, kaya kami minsan gano'n. Kasi kami po yung mga maging matibay, Panginoon, hindi namin pinapapasok kayo sa salita at ina-apply sa aming puso't buhay. That's why we remain on that level or immature level. But now, Lord, magpapakamature na kami at magpapaka-Jonathan din kami. O magpapaka-Christiano. So, Lord, bless those Jonathans, Panginoon. Alam po namin, marami po pag po sila ngayon. Kaya, we pray, natapuin po sila. And also pray for the Davids, mga dumadaan ngayon, mga persecution sa kanilang mga superior. We pray for their victory. Ingatan po sila. And let them make it. Let them make it. Makalukot sila. So dapat nila luka. And also support those Jonathan. Gusto mo support ka sa kanila. Ginagawa mo rin po sila sa kapahamakan dahil galit din sa kanila ang Espiritu si Jesus. Kahit anak niya, papatayin niya. Huwag nagkakampi kayo din. Kaya Lord, we pray, ingatan po kami, tulungan po kami. Patawarin po kami sa mga nagagawa ng kasalanan. Kung kami may nagawa mga kasalanan sa mga kaibigan, humingi po kami ng asawa. Tulungan po kami true friend, like you, na true friend to us. Lord, we pray, sige mo na we pray, minsan nalingkod sa iyo. Ikuhin na po siya, Panginoon. Sumuko na siya para wala nang masaktan sa Panginoon. Bigyan niya ng kanyang sarili. Yaman nila na patunayan niya yung case niya na siya hindi mali, Panginoon. Patunayan niya sa court, prayer, Buhay mo si Kibuloy, at we pray for his followers na naliwanagan din at wala naman maging gulo pa sa mga hinaharap. So Lord, we pray. Ito pa mga kasalanong situation pa rin si Alice Go, Lord, na at large, we pray, may balik na siya rito sa aming bansa. Mahuli na siya, maging si Congressman Tevez, na mahuli na rin. Continue to bless our nation, Lord, amen. Gawin mong David, Lord, si Marcos, Momo.
at mga Jonathan sa kanyang mga alipores, pati sa mga senators, congressman, hanggang sa pinakamababang barangay captain. Kayo pong gumalaw sa kanya. Mag-isabi din dito, again Lord, we always invoke na yung word na you are, sabi mo, if we love one another, the world will know that you are my disciples. Continue to grow us, Lord, in love, humility, and in serving you. Bless everyone, Lord. Bless everyone. In Jesus' name, amen and amen. Lord, tayo sa Diyos. Salamat tayo. Salamat. Thank you, Lord, for all the blessing, the peace, Salamat. the revelation. Salamat. Sa mga salita mo. Salamat, Lord. We worship you, Lord, today.